Magandang gabi po sa inyong lahat. Kagalakan ko na maging tagapagbahagi ng salita ng Panginoon ngayong gabi. Ipagpapatuloy po natin ang ating pagbubulay tungkol sa temang mga utos ni Kristo. Lahat daw po ng mga tagubilin at utos ni Kristo ay kailangan nating isabuhay dahil yun ang kanyang nais at ang kanyang kalooban. Kapag sinusunod daw po natin si Kristo, ang kanyang mga utos at sa buhay natin ito, tayo'y nagiging katulad ni Kristo. Sa Colossus chapter 3 verse 16 ay sinabi ni Pablo ang ganito: ang salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong puso. Kaya paulit-ulit po nating binubulay ang salita ng Panginoon, salita ni Kristo, dahil nais natin itong itanim sa ating mga puso. Gamit ang salita ni Kristo ay sinabi ni Apostol Pablo, magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Gamitin daw po natin ang salita ni Kristo upang turuan at palalahanan ang bawat isa. Ngayong gabi po ay ang paksa natin ay ang makipagkasundo. Isa sa pinakamalagang utos ni Kristo ay ang utos na makipagkasundo. Na sa nakaraang devotion po ay ang paksa na tinalakay ay ang magmahal. Kaya kung sinunod na natin ang utos na magmahal, ay hindi na mahirap para sa atin ang gawin ang makipagkasundo. Tayo nakikipagkasundo dahil mahal natin ang kapatid natin, dahil siya ay bahagi na ng ating buhay at ayaw nating mawalay sa atin ng ating kapatid. Sa Mateo chapter 18 po, verse 15, ay ganito po ang sabi: kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyo magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Panginoon. Sabi po sa New Living Translation, you have won that person back. Sa NIV naman po, you have gained your brother. Sa bawat pakikipagkasundo ay meron daw pong dalawang bagay na nangyayari. Una, napapanauli mo sa dati ang inyong pagsasama. Pangalawa po ay napapanauli mo siya sa Ama. Sa pakikipagkasundo, tagumpay ang Diyos. Tagumpay ang pagkakapatiran at tagumpay tayo sa kaugnayan sa isa't isa. Sa pakikipagkasundo, panalo tayong lahat. Sa kawalan ng pagkakasundo, talo tayong lahat. Kapag hindi tayo nagkakasundo, bigo ang Diyos, bigo din tayo. Bigo na maipakita natin sa mundo na ang ating pakikipagkasundo. Ang kawalan ng pagkakasundo ay larawan ng wasak na kaugnayan natin sa Diyos at sa isa't isa. Kailangan nating sundin na makipagkasundo dahil sangkot dito ang kaugnayan ng tao at ng Diyos. Ang pakikipagkasundo ay patunay na ang kaugnayan para sa atin ay mahalaga. Sa bawat pakikipagkasundo ay merong sakripisyo. Katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo nang tayo ipagkasundo sa Diyos. Siya ay kailangang bumaba, magkatawang tao, at mamatay sa krus. Gayon din naman tayo, mga kapatid. Kung nais natin makipagkasundo, kailangan nating ibaba ang ating mga pride. Kailangan nating magpakakristyano sa ating mga ugali at mamatay sa sarili. Nag-iwan si Jesus ng mga halimbawa na dapat sundin at sundan. Ganito po ang sabi sa Romans chapter 14 verse 19, pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan. Sabi po doon, reconciliation brings peace.
Kung walang pakikipagkasundo sa kapatid, wala ding kapayapaan sa loob ng iglesia. Sa Ebanghelyo, ayon kay Mateo, ay nagturo si Jesus ng mga paraan paano makipagkasundo. Una, lumapit. Titimbangin natin ang unang hakbang na ito mula sa 2 talata na babasahin ko po sa inyo ngayon. Una, sa Mateo chapter 18, verse 15, na nagsasabi, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Sa Mateo chapter 5, verse 23 and 24, ay ganito naman ang sabi, kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Ang utos na ito ng pakikipagkasundo ay palaging pinagtatalunan. Kaninong katungkulan ang lumapit ba sa nagkasala o sa pinagkasalahan? Ang unang talata po ay nagsasabi na lumapit ang walang kasalanan sa pinagkasalahan. At padalawa ay inutusan naman po ang nagkasala sa kanyang napagkasalahan. Sa ganong kalagayan po ay maunawaan natin na ang lumapit sa ang lumapit ay kapwa pananagutan ng nagkasala at pinagkasalahan. Tila mahirap po ito sa mga taong walang kasalanan pero lalapit siya. Medyo malalim po ang ating paniniwala tungkol dito na ang may kasalanan pa ang lalapit. Mahirap ang ganyang paniniwala dahil iniisip natin na wala akong kasalanan pero kapag lumapit ako sa Kanya, parang inaamin ko na ako ang may kasalanan. Mahirap umamin kung walang kasalanan. Pero sabi sa Biblia, ang paglapit ay hindi nangangahulugan ng pag-amin, kundi ang paglapit ay nagtatangka na makipagkasundo. Kahit tayo na ang nagawa ng masama, tayo pa rin ang inuutusan o binibigyan ng Diyos ng pananagutan na ituwid ang nagkasala. Ang nagkasala at pinagkasalahan ay inuutusan ni Jesus na umabot at makipagkasundo. Huwag nating hintayin pa na lumapit ang nagkasala sa atin. Baka hindi na po yun mangyari. Dahil kung minsan may mga pagkakataon na iniisip ng nasaktan na may kasalanan siya pero kung minsan hindi naman talaga nalalaman nung nakasakit na siya pala'y nagkasala. Ganito mga kapatid, huwag nating ariin na ang pagtatampo at ang maghinanakit ay karapatan natin. Palaging nating isipin na wala tayong ganong karapatan. Ngayon, kung ikaw naman ay pinapaalalahanan tungkol sa iyong kasalanan, kapag ikaw ay nananalangin o sumasamba, ay meron kang pananagutan na humakbang para lapitan ang iyong napagkasalahan o nasaktan. Ang mahalaga, hindi na mahalaga kung sino ang nagkasala. Ang mahalaga ay lumapit ka. Kung wala kang kasalanan, katungkulan mong ibalik sa tamang kaugnayan sa Diyos. Huwag nating hangarin palaging
manalo sa katuwiran. Sa halip hangarin natin ang matamo ang pakikipagkasundo. Ang pananahimik din po, paninikis ay hindi walang mabuting maibubunga. At yan ay hindi isang makakristyanong pamamaraan ng pagsasaayos ng suliranin. Ano ang maaaring hadlang sa ating paglapit? Maaaring pride o sa paghahangad na maging tama, o kaya naman ay hiya dahil sa nagawang masama. Ngayon, kung wala ka namang kasalanan, ano na naman dapat mong ikahiya? Kung may kasalanan ka naman, ang kailangan mo ay magpakumbaba. Marami na sanang problemang nalutas kung tayo ay palaging nagpapakumbaba. Paalaala sa 2 panig na kung ikaw ang nagkasala, huwag mong maliitin ang iyong kasalanan. At kung ikaw naman ang pinagkasalahan, huwag mo nang palakihin ang kanyang nagawa. Ang 2 panig ay mayroong kapwa pananagutan o na kailangang magpakumbaba. Kung ikaw ay ginawa ng masama, huwag mong isipin na ikaw ay kawawa. O kung ikaw naman ay lalapit na makipagkasundo, o siya ang nagkasala, hindi man ikaw ang kawawa. Kaya yun po ang unang hakbang, ang lumapit. Pangalawa, ang sabi po ay kausapin ng sarilinan. Ang sabi doon, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kahit hindi tayo palaging nagkakasundo, huwag nating kalimutang tayo'y magkakapatid. At hindi natatapos ang ating pagiging magkapatid dahil sa hindi natin pagkakasundo. Huwag nating ituring na kaaway ang ating kapatid. Lumapit tayo at makipag-usap sa diwa ng pagkakapatiran. Ginagawa natin ito dahil ayaw nating lumala o lumalim ang sugat sa ating mga relasyon. Ang Kristiyanong pag-uusap, ang susi ay pakikipagkasundo. Maraming gulo na sana ang naiwasan kung marunong tayo ng Kristiyanong pakikipag-usap. Ang Kristiyanong pakikipag-usap ay hindi gumagamit ng paninira, ng pagsisinungaling, o pag-aakusa kung anumang taktikang makasanlibutan na hangad nating manalo. Sa mga Kristiyanong pakikipag-usap, wala tayong balak na pasamain ang ating kapatid at palabasin na tayo ay mabuti. Wala tayong balak na manumbat, sa halip ay marunong tayong umunawa. Sa Kristiyanong pag-uusap, may baon tayong pag-ibig, habag, at pagpapatawad. Sa 2 hakbang na ay tinuturo ni Jesus na dapat magkaroon ng Kristiyanong pag-uusap. Una, ang Kristiyanong pag-uusap ay palaging nasa diwa ng pakikipagkapatiran. Pangalawa, ito din ay personal. Ang sabi doon, puntahan mo. Hindi tayo, dapat ang mga Kristiyano hindi nagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng sulat o text o pagpaparinig o paggamit ng ibang tao para ipahatid ang iyong salita, ang iyong mga nais na ipaabot. Ang ganitong mga pamamaraan ay nagpapalabo ng usapan. Ang anumang usapin na dapat nating iparating ay dapat ay ginagawa nating personal o harapan.
Kaya mahalaga ang personal na paglapit. Pangatlo, ito po ay pribado. Ang sabi po doon, puntahan at kausapin ng sarilinan. Hindi tayo agad kumukuha ng mga taong mamamagitan o magiging saksi dahil naniniwala tayo na sa pagkakapatiran ay walang hindi kayang solusyonan. Hindi palaging meron tayong kaisipan na kaya nating resolbahin ang lahat ng mga ito. Sa pagiging pribado ay tayong dalawa lamang ang nag-uusap. Ayaw nating palakihin ang isyo, kaya ginagawa natin itong pribado. Ayaw nating isangkot ang iba na wala namang kinalaman dito. Di ba tama yun? Hindi natin ipinagsasali ang sino mang walang bahagi sa mga problemang ito at hindi makakatulong sa solusyon. Ang pakikipag-usap ng pribado o sa pinagkasalahan ay nagpapahayag ng kanyang maturity na marunong siyang makipag-usap at marunong siyang magsaayos sa mga problema. Pangatlo po ay hilingin ang tulong ng iba. Sabi po sa Mateo chapter 16 verse 17, ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia, at kung hindi pa siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang hintil o isang publikano. So, dito lamang po pumapasok pagkatapos mong makipag-usap ng pribado, ng kayo dalawahan lamang, ang paalaala ng Biblia ay magsama tayo. Doon pa lamang po papasok yun. Yung magsama tayo ng 2 saksi. Kaya hinihikaya tayo na kung sa ating paglapit para makipagkasundo ay ayaw pa rin pakinggan, magsama na daw po na tayo ng 2 bilang saksi. O tatayong saksi. At kung bigo pa rin tayo sa pagsisikap na makipagkasundo, humingi na tayo ng tulong sa mga kapatid. Hindi tayo hihingi ng tulong sa iba dahil ayaw nating hindi tayo give up. Hindi tayo give up. Kung ayaw makipagkasundo, ay hindi tayo susuko, kundi mag-iisip pa tayo ng ibang kaparaanan hanggang din natin natatamo ang pakikipagkasundo. Ipapakita natin, mga kapatid, na desidido tayong makipagkasundo. Ang mga kapatid nating kinuhang saksi ang siyang tatayo para tayo ay tulungan na magkasundo. Ngunit ito ang paalaala na hindi tayo hihingi ng tulong sa kung sino-sinong tao lamang. Ganito po ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 1. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon. Mag-ingat kayo, ba kayo naman ang matukso. Ang taong lalapitan natin at hihingan ng tulong ay ang mga kapatid na pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ang ating layunin ay mapanumbalik sa Diyos ang kapatid, kaya kailangan natin ang kapatid na puspos ng Espiritu Santo na siyang tutulong sa atin.
At sabi doon, sa ating pagtutuwid, ay gawin natin ito ng buong hinahon at may pagmamahal. Ang ating pinupurso po ay ang kapakanan ng kapatid na nagkasala. Hindi tayo hihingi ng tulong para idiin siya o ipamukha sa kanya na siya ay nagkasala. Kaya minsan mga kapatid, kailangan nating palampasin ang ilang mga bagay upang maayos ang gulo. Kaya tayo humihingi ng tulong sa iba ay para maipadama sa kapatid na siya ay mahalaga sa atin. Kahit na nakapanakit siya. Ngayon, kung ikaw naman na nagkasala, ay hihingi ka rin ng tulong sa iba para humingi ng tawad sa nagawa mong kasalanan. Hindi tayo humingi din ng tulong para magkaroon tayo ng kakampi o kapanalig, kundi ang layunin natin ay magkaroon tayo ng magkatulungan sa pagresolba ng problema. Ano nga daw po ang mga kaparaanan? Una, lumapit. Pangalawa, ay puntahan at kausapin ng sarilinan. At pangatlo, ay hingin ang tulong ng iba. At pang-apat at panghuli, ay gawin agad-agad. Sa paggawa ng paraan kung paano magkakasundo, ay mahalagang itanong natin kailan gagawin ang pakikipagkasundo. Sa Mateo 18 chapter 18 verse 15 ang sabi, kung magkasala sa iyo, puntahan mo. Ano po ang ibig sabihin? Ibig sabihin ay kung nagkasala sa iyo, ay puntahan mo agad. Huwag mo nang ipagbaliban. Huwag mo nang pamuna-munahin. Ipaunawa mo agad sa kapatid ang kasalanan na nagawa niya sa iyo. Kung ikaw ang nagkasala, ihingi mo agad ito ng tawad. At kung ikaw naman ang nasaktan, ay ipaunawa mo sa kanya ang ginawa niya sa iyo. Mas maganda kung maagang maayos ang mga problema. Ang maayos ang mga kaugnayan sa isa't isa. Dahil ang kasalanan po, kapag nagtagal, ay napapamanhid sa konsensya ng kapatid. Ganito po ang sabi sa Mateo chapter 13 verse 15. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, mahirap makinig ang kanilang tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kundi gayon, disinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sa akin. Dumarating ang tao sa kalagayan na nagiging mapurol ang isip, hindi makarinig, hindi nakakakita, hindi nakakaunawa, hindi makadama. At yun ay maaaring nangyayari sa panahon na ang mga problema ay pinapatagal o pinapabayanan at sa pamamagitan ay namamanhid ang puso ng tao. Kaya, ano daw po ang dapat gawin? Gawin agad-agad. Habang maaga pa, habang nakadarama pa, habang hindi pa namamanhid ng kasalanan ang puso, ipaunawa na natin sa kapatid ang kanyang kasalanan. Akaya na natin sa pakipagkasundo at makipagkasundo sa Diyos. Alam po ninyo mga kapatid, sa pakikipagkasundo po, ginagawa natin ng pabor ang ating kapatid. Ginagawan din natin ng pabor ang ating sarili. Nakikinabang siya, nakikinabang din tayo. Parehas
napapabuti ang kalagayan ng ating kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Kaya sa oras na maisip mo, maalaala mo, kahit nakalipas na yun, o matagal na yun, puntahan mo at makipagkasundo ka sa Kanya. Huwag na nating ipagpaliban pa. Huwag nang mahiya. Huwag nang matakot. Agad-agad sa pag-amin ng kasalanan. Huwag na nating ipagpaliban. Ang agad-agad na pag-amin ng kasalanan, tayo ay nakakalaya. At ang mga taong nagawa natin ng masama ay nakakalaya din. Isipin ninyo kung hanggat hindi kayo nakikipagkasundo sa Kanya, kung gaanong hirap ang kalooban ang pinagdaraanan niya. Maaring kapatid ay nagpapaumanhin at nananahimik, pero ang kanyang kalooban ay nasasaktan. Maaaring siya ay ngumingiti, pero o nakikipag-usap sa iyo, pero ang kanyang kalooban ay nasasaktan. Maaaring siya ay sa kanyang kalagayan ay humingi siya ng katarungan sa mga samang ginawa mo sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, sa pakikipag-usap at sa pakikipagkasundo, napapanauli natin sa dati ang ating kaugnayan sa isa't isa at napapanumbalik naman ang Kanyang kaugnayan sa Diyos. Gawin po natin agad-agad at huwag nang ipagpaliban. Mahirap po ang makipagkasundo. Mas madali ang pangatuwiranan, ang ating mga ipinaglalaban o pinaninindigan ng ating mga ipinaglalaban. Mas minamadali pa natin na kimkimin ang mga sakit sa puso o magtiis ng hirap kaysa makipagkasundo. Kaya sa ganitong kalagayan, gumagawa tayo ng ating sakit, sariling mga sakit sa hirap ng kalooban. Gayong pwede naman palang resolbahin sa pamamagitan ng utos ng Panginoong Hesus na lumapit, kausapin ng sarilinan, humingi ng tulong sa mga kapatid, at gawin agad-agad. Ang totoo, kung sumunod lamang tayo sa utos ng Diyos na makipagkasundo, hindi na sana natin dinanas ang hirap ng ating mga kalooban. Kundi tayo ay naging malaya na agad sana. Ganito po ang sabi sa Mateo chapter 5 verse 9, mapalad ang mga gumagawa ng daan ng pakikipagkasundo, sapagkat siya ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo. Iyan daw po ang mga taong gumagawa ng daan, humahanap ng paraan para magkasundo, ay mapalad. Bakit po mapalad? Dahil makakalaya na sa hirap ng kalooban. Maayos ang kaugnayan sa kapatid. Mapapanauli sa dati ang kanilang pagsasama at magiging masaya na ulit. Kaya tinawag na mapalad. Sila'y mapalad. Sino ang mga taong dapat gumawa ng daan ng pagkakasundo? Lahat. Bawat isa
sa atin na nagkasala o pinagkasalahan, lahat tayo ay dapat gumawa ng daan sa ipagkakasundo. At kapag ginawa natin ito, sinabi ng salita ng Panginoon na mapalad tayo'y tatawaging mga anak ng Diyos. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay ang kanyang mga anak ay nagkakasundo. At ang gumagawa lamang ng kalooban ng Diyos ay siyang sinasabing tunay na mga anak ng Diyos. Sana'y napagpala po tayo ng salita ng Panginoon tungkol sa makipagkasundo. At ito po ang hangad ng Diyos na ang kanyang iglesia ay nagkakasundo. Hindi kuminsan ay hindi maiwasan ang hindi pagkakasundo, pero ang Diyos ay nagbigay ng mga kaparaanan upang ang lahat ng mga problema sa iglesia ay masolusyonan. At ang nais ng Diyos ay agad-agad natin itong masolusyonan. Sa Diyos po ang kapurihan at isang magandang gabi po muli sa ating lahat.